Magandang umaga po. Magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Jesucristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos at ang mga provision sa tipan ng Diyos sa New Covenant na siyang ipinapaturo ng Panginoon sa mga gagawing alagad upang sila ay muling maibalik sa wangis ng Diyos, ang wangis na sinira ng kasalanan at siyang ibinabalik ng Panginoong Jesucristo sa atin. Ang ating teksto na babasahin sa pagkakataong ito ay mula sa Juan 20:19 hanggang 21. Juan 20:19 hanggang 21. Sinabi po, kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paano isinusugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." So diyan sa ating binasa ay makikita natin ng malinaw ang ipinag-uutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. At ang utos na kukunin natin diyan ay isinusugo ko kayo, at yan po ang pang-68 natin. Utos number 68. Kung titingnan natin ang mga sinabing ito ng Panginoon, ito ay pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Dumating na noon ang panahon na kailangan ng iwanan ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa dahilan ng pagpili at pagtawag sa kanila. Ito ay pagkatapos ng mahigit 3 taon na inihanda niya ang mga ito sa trabahong kanilang gagawin. Ang mga gagawin ito ay ipagpapatuloy ang misyon niya dito sa sangkatauhan. Tingnan niyo ang katotohanan ito na nang ang Panginoon Jesucristo ay naparito, siya ay nagkatawang tao. Subalit, nung siya ay umakyat na sa langit, naiwan ang kanyang iglesia na itinuturing niya na katawan ni Kristo. Nagkaroon ng katawang tao ang Panginoon Jesucristo, ngunit ngayon ay meron siyang katawang iniwan sa lupang ito na tinatawag na mystical body. At yan ang kanyang iglesia. Mga totoong sumampalataya, nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, at sila ang mga gagawa na iniwan ng Panginoon na kailangan nilang gawin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Naunawaan po ba ninyo? Kayo ba ay bahagi ng katawang ito? Bago tayo pumailan lang upang pag-usapan ang bagay na ito, ay pumunta muna tayo sa katanungan para sa inyong grupo. At ang tanong ay, ano sa tingin mo ang mga layunin ng Diyos sa buhay mo sa mundong ito kung bakit ka pinili at tinawag? Ulitin ko po, ano sa tingin mo ang mga layunin ng Diyos sa buhay mo sa mundong ito kung bakit ka pinili at tinawag? At mamaya ay magbabalik po tayo para linawin ang bagay na ito at tingnan natin kung ang ating mga kasagutan ay tumatama sa pagpili at pagtawag sa atin. Magbabalik po tayo. Ngayon ay nakikita natin na tila maging ang mga utos ng Panginoon ay nakadisenyo sa paglago tungo sa pagiging isang manggagawa ng totoong mananampalataya. At kung maalala ninyo, ay pinagsabihan ko na kayo na dapat sa kapanahunang ito, kayo ay may mga tinuturuan na rin na katulad ng ginawa sa inyo. Pinaniniwalaan ko na ang mga utos na ito ng Panginoon Jesucristo, ang mga batas sa kanyang kaharian, ay halos kumpleto para ihanda tayo doon sa mga bagay na dapat nating gagawin. Nais kong banggitin ang sinabi ng Efeso 4:11 hanggang 13 para makita nyo ang katotohanan yan sa mga ilang layunin ng pagtuturo. He gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers to prepare God's people for the work of service
so that the body of Christ may be built up. The body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith. Unity in the faith and in the knowledge of the Son of God. Knowledge of the Son of God is life, John 17:3, and become mature. And become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. At kung itutuloy pa ay ganito, then we are no longer be infants tossed back and forth by the waves of teaching, by the cunning and craftiness of men in the deceitful scheming. Ibig sabihin mga kapatid, ay ang pagiging matatag na Kristiyano na hindi nadadala-dala ng anumang mga hidwang katuruan. Sinabi ko po rito, dapat malaman at maunawaan ng lahat ng mga pinili ng Diyos kung ano ang mga layunin, kung bakit sila ay iniligtas, pinili at tinawag sapagkat ito ang pinakamabuti para sa buhay ng isang tao. Lalo na sa mga mananampalataya, ang taong hindi alam ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay ay sumusunod lang sa agos o kaya ay gumagawa lang siya ng mga naisin niya kung saan siya masaya, may pakinabang o tinatanggap ng kanyang kapwa-tao. At hindi natin maikakaila na ganyan ang uri ng maraming mga nagsasabing Kristiyano. Pero hindi tayo gagawa ng mga bagay na gusto lang nating gawin. Katulad ng nasabi ko kanina, na ngayon ang katawan ng Panginoon ay sa pamamagitan ng mga totoong mananampalataya. Mga nagtataglay ng Espiritu ng Diyos upang ipagpatuloy ang maraming bagay na pagkasugo ng Panginoong Jesucristo. By the way, ganito ang sinabi niya sa wikang Ingles, "As the Father have sent me, so I am sending you." As the Father have sent me, so I am sending you. Ang unawa ko diyan ay kung ano ang pagkasugo niya sa Ama, ay ganun din tayo. Kaya't ang una nating titingnan sa pagkakataong ito ay kung ano ang pagkasugo ng Panginoon Jesucristo sa mundong ito. Ano ang pagkasugo ng Panginoon sa mundong ito? At dito sa unang bagay na ating pag-uusapan ay mayroon akong 10 punto o mahigit na ibibigay sa inyo. At ito ay mahalagang maunawaan natin. Number 1 natin, sa Mateo 5:17 at 18. Mateo 5:17 at 18. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Ituloy ko muna bago natin pag-usapan. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. So dito mula sa bibig ng Panginoon ay makikita natin na naparito siya para ganapin ang kautusan. Ang ibig niya sabihin ay yung mga naihula tungkol sa kanya sa mga kautusan. Sinabi niya na hindi ito mawawala hanggat hindi niya magaganap. Yan po ang makikita rito. Sinasabi ko yan sapagkat maraming nagsasabi na hindi naman naparito ang Panginoon para i-abolish ang kautusan. Totoo po yon, pero ang sinasabi niya po rito ay kapag hindi pa nagaganap. Kaya kung titingnan niyo yung salitang until na 2 beses dito sa verse 18, ay tumutukoy yung huli na kapag naganap niya na, ay siyempre natapos na yung hulang yon. Sinasabi ko yan sapagkat may kakontra ito sa banal na kasulatan na dapat nating unawain. Ano yon? Na sinabi sa Hebreo 7:12 na kapag nagpalit na ang pagkasaserdote ay babaguhin din ang kautusan. Anong ibig sabihin yan? Ngayon ay nasa bagong pagkasaserdote na tayo, hindi na ang mga Levita kundi ang ating Panginoon Jesucristo na nangangahulugan implemented na rin ang bagong kautusan at ito nga yung ating pinag-aaralan, ang mga batas ni Kristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos. Nakukuha po ninyo? So ang isa sa mga dahilan ng pagparito ng Panginoon ay upang ganapin ang mga bagay
na naihula tungkol sa Kanya. Sasabihin ko na rin ang bagay na ito para sa ating number 2. At ito ay may kaugnayan sa ating number 1 na ang Panginoon ay naparito para itatag ang New Covenant, ang bagong tipan. Yan ay ipinakilala niya nung ganapin niya ang huling hapunan. This is the new covenant in my blood which is poured out for you. Sinabi ko na diyan ay ipinapakilala pa lamang ng Panginoon ang new covenant na kalaunan sa kanyang muling pagkabuhay ay ginanap niya doon sa langit. Mababasa ang mga ilang bagay tungkol dito sa Hebrews chapter 9 at chapter 10. Punta tayo sa ating pangatlo. Mateo 10:34-35. Mateo 10:34 hanggang 35. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to turn a man against his father, daughter, her mother, her daughter-in-law against her mother-in-law. Alam niyo kung titingnan niyo ang bagay na ito, sa huling aklat ng Lumang Tipan, Malakias 4:5 at 6, ay may hula na paparito si Elias upang ibalik ang relasyon ng ama at ng anak, at kung hindi ito mangyayari, ay susumpain ng Diyos ang sangkalupaan. Kalaunan sa chapter 11 ng Mateo ay makikita natin na ang sinasabing si Elias ay si Juan Bautista, tagapanguna ng Panginoon, at alam natin na hindi niya ganap na naibalik ang relasyon ng ama sa anak, at makikita naman natin ang sinasabi ng Panginoon dito na hindi siya naparito na nagdala ng kapayapaan, sa halip ay tabak, at ito ay tungkol sa pag-aaway-away ng mga mahal sa buhay dahil sa Kanya. Mga kapatid, ito ang katotohanan tungkol sa Panginoon, na dahil sa ating relasyon sa Kanya na totoo, ay talagang kamumuhian tayo ng mga tao sa mundong ito, lalo na ang mga kasangkapan ng kaaway, at minsan ay kasama diyan ang ating mga mahal sa buhay. Mahirap man tanggapin ang katotohanan ito, pero makikita nyo sa kanyang mga salita, hindi ito galing sa akin, galing ito sa banal na kasulatan, at ipinapakita ko lang na isa ito sa mga naganap sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang maunawaan natin yan para kapag ka naganap sa ating buhay ay hindi tayo manghihinawa. Ito ang nais kong malaman nyo dyan. Ayaw man natin, walang may gusto niyan, subalit siguradong magaganap ito o naganap na ito dahil yan ay mula sa bibig ng Panginoon. Punta tayo sa ating pang-apat. Mateo 15:24. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Bago ko ipaliwanag ito, mga kapatid, ay nais kong malaman ninyo na sa aklat lamang ni Juan ay 55 times binanggit yung salitang sent. I was sent. Isinugo ako. At bukod doon ay may mga ilang kaibahan pa sa ibang aklat ng Ebanghelyo. Katulad nito, nang sabihin ng Panginoon, I was sent only to the lost sheep of Israel, ay nung tumatawag sa kanya ang isang Kanaanea para pagalingin ang kanyang anak. Subalit sa panahon na yan, ay inuuna ng Panginoon ang mga Israelita. Alam natin, nakalaunan naman ay tatawagin ang mga hentil na katulad natin. Pero isa sa mga pagkasugo ng Panginoon, una sa lahat, ay para sana maibalik ang Israel sa Kanya. Pero alam natin na hindi naganap ito at karamihan sa mga Israelita ay tinanggihan siya. Ang ating panlima, Lucas 4:43. But he said, I must proclaim the good news of the kingdom of God to the other towns also, because that is why I was sent. So dito naman ay inaangkin ng Panginoon na isa sa mga pagkasugo sa Kanya ay upang ipahayag ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo na ito'y sinasabi ko sa inyo sapagkat kalaunan ay makikita natin na ito ay mga bagay pa rin na kailangan nating gawin at ipagpatuloy, ganapin hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Pero kaugnay dito
ay ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 10:15. Pakinggan po ninyo. And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Gusto kong makita natin yung unang bahagi. And how can they preach unless they are sent? Ano ang katotohanan dito? Mga kapatid, marami ay nakakapangaral. Pero ang tinutukoy ni Apostol Pablo rito ay kung paano sila makapangaral ng tama kung hindi nila taglay ang Espiritu ng Diyos at ang totoong mensahe ng kaharian ng Diyos. At yan naman ay nakikita natin sa ating kapanahunan na marami ay nangangaral ng hindi totoong mabuting balita. Tingnan niyo ito mga kapatid, at alam kong naririnig na ninyo ito mula sa akin, na ang tunay na mabuting balita, una sa lahat ay tungkol kay Kristo at ito ang magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan at sa mga pagkakasala. Karamihan ngayon sa ating napapakinggan ay kung paano tayo magkaroon ng kapagalan sa mundong ito, magkaroon ng mga bagay na kailangan natin kay Kristo tulad ng pangangailangan, ng kagalingan, at ang mga iba pa ay paano yumaman at magiging malusog ng walang hanggan, hindi magkakasakit. Ito ay simpleng pagkapilipit ng Ebanghelyo. Sabi ng Mateo 1:21, He will save His people from their sin. Ang nais kong makita natin dyan ay ang pagka-focus na ng ibang mabuting balita na wala na halos kaugnayan sa pagsagip sa atin ng Diyos sa kasalanan. At sa bagay na yan ay nawa ay lumawak pa ang inyong kaunawaan sapagkat yan ay napakahalaga. Kung hanggang ngayon ay hindi mo pa alam ang tunay na mabuting balita, sinisigurado ko na ipinapangaral mo ang ibang mabuting balita sapagkat yan ang natural na ginagawa ng mga hindi nagkakaroon ng unawa sa totoong mabuting balita. Ang ating pang-anim sa Lucas 5:32, I have not come to call the righteous but the sinners to repentance. Ito ay may kaugnayan sa ating number 5. Makikita nyo na ang pagtawag ng Panginoon ay para sa mga kumikilala sa kanilang pagkakasala tungo sa pagsisisi. Kung maalala ninyo, ang unang salita na binanggit ng Panginoon sa publiko ay repent for the kingdom of God is at hand. Ang ibig sabihin niyan ay may kinalaman sa kasalanan. Yan ang sinasabi ko, na maraming nangangaral, iniingganyo ang mga tao na kay Kristo ay makakamtan ng kasaganaan, ang lahat ng pangangailangan, kagalingan, kapayapaan sa mundong ito. Kung yan ay aaninagin nyo, nakakaingganyo yan, pero hindi tuwirang katugunan sa tunay na problema ng tao na kasalanan. Ganun lang po, pumilipit ang kaaway ng salita para tayo ay maingganyo niya at mailayo niya sa katotohanan. Ang ating pampito sa Lucas 19:10. Lucas 19:10. For the Son of Man came to seek and save the lost. So diyan naman ay makikita natin na ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. At alam natin na ang dahilan ng pagkaligaw, paglayo ng tao sa Diyos ay walang iba kundi ang kasalanan. Ang mga ibang problema na nararanasan ng tao sa mundong ito, lahat ng ibang problema ay nag-uugat doon sa pagpasok ng kasalanan. Inuulit ko yung bagay na yan mga kapatid para malaman ninyo kung ano ang katotohanan sa bagay na ito dahil ang dami nga ay nang-eengganyo na hindi na ang dahilan ay kasalanan, kundi ang katugunan ng mga pangangailangan sa mundong ito. Punta tayo sa ating pang-8. Lucas 4:18. Sinabi rito, The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight to the blind, to set the oppressed free. Una ay isipin muna natin
na ito yung pasimula ng ministeryo ng Panginoon. At maalala nyo, sabi niya, I was sent only for the lost sheep of Israel. At ang Israel, mga kapatid, ang mga pangako diyan ay tungkol sa mga bagay na material at physical, mga bagay sa mundong ito. So kung nababanggit dito, itong mga bagay na ito, good news to the poor, freedom from the prisoners, and recovery for the blind, ay tama lang yun sa kanila. Hindi ko naman sinasabi na hindi yan epektibo sa atin. Hindi na natin kailangan yan at hindi na nagagawa ng Panginoon yan. Hindi ko sinasabi yan. Ang sinasabi ko ay ang pagkapalit ng lahat ng mga pampisikal na ito doon sa tunay na kailangan ng tao at tunay na pangunahin ng dahilan ng pagparito ng anak ng tao na iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Yun ang ibig ko sabihin diyan. Pero ang gusto kong makita natin dito na totoong punto na kailangan natin kalaunan ay gagawin ay ang pagpapahayag ng mabuting balita, ang mabuting balita na nagbibigay ng kalayaan sa mga bihag. Tandaan niyo ang katotohanan ito. Nang sabihin ng Panginoon, you will know the truth and the truth shall set you free. Ay yung mga sinasabihan ng Panginoon, hindi sila papayag na sila ay mga bihag. Sila ay mga alipin. Sa John chapter 8 po yan. Hindi nila naunawaan ang katotohanan na sila ay bihag ng kasalanan at sa usaping na yan ay inaway nila ang Panginoon dahil hindi nila matanggap na yun ang kailangan. Kalayaan sa kasalanan. Punta tayo sa number 9. John 3:34. John 3:34. For the one whom God has sent speaks the words of God, for God gives the Spirit without limit. Okay, tignan niyo itong bagay na ito. Ang Panginoon ay anak ng Diyos. Malala ko yung sinasabi niya, hindi ako naparito para ganapin ang aking sariling kalooban. Hindi akin ang mga salitang sinasabi ko sa inyo. At gusto kong makita natin ang katotohanan ito, na walang sinabi ang Panginoon nung siya'y nagkatawang tao na hindi galing sa Ama. At sinasabi nga niya rito, for the one whom God has sent speaks the word of God. Na nangangahulugan kung nais ninyong makita kung sino talaga ang mga galing sa Diyos, ay hindi yung mga komedyante, hindi yung mga magagaling magsalita, hindi yung mga magagaling mangako, hindi yung mga magbibigay sa atin ng kaginhawaan ng buhay, kundi sila yung mga nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Sinasabi ko ang bagay na yan sapagkat alam naman natin na sa ating kapanahunan ay talagang marami ay entertainer, komedyante, kalaunan ay naging negosyante. Ganyan ang maraming mga ngaral sa ating kapanahunan. Ang ating pangsampu, Marcos 10:45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Bagamat tayo ay hindi kailangang mamatay para sa ikatutubos ng buhay ng tao. Tanging ang Panginoon lang ang may kapangyarihan at makakagawa niyan. Pero una sa lahat ay pinapakita ko nga sa inyo kung ano ang pagkasugo ng Panginoon dito. At kung titingnan natin ang kanyang sinabi, ay marami tayong magiging katulad na gagawin katulad ng ginawa niya rito. Maalala ko nga na ang tunay na pag-ibig ay kaya nating ibigay ang ating mga buhay para sa ating mga kapatiran bilang pagnilingkod at hindi para pantubos sa kanilang kasalanan. Naunawaan po ba ninyo? So diyan ay meron tayong 10 dahilan ng pagkasugo ng Panginoon. At kung titingnan natin ang mga yan, ay makikita natin na hanggang ngayon ay karamihan diyan ay dapat gawin, gampanan ng kanyang katawan ang mga mananampalataya o ang tunay na iglesia ng Panginoon. Pero hindi ko pa po nababanggit diyan ang mga ilan katulad ng pagtatatag ng kaharian ng Diyos at baka nga po ay may makita pa kayo na dahilan ng pagkasugo ng Panginoon dito sa mundong ito. Pinasadahan natin ang bagay na yan sapagkat sinabi niya, as the Father have sent me, so I am sending you. Yan ang sinabi ng Panginoon. Ang susunod na bagay na nais kong makita natin
ay kung anong uri ng sugo ang Panginoon. Kung anong uri ng sugo ang Panginoon. Mahalaga yan sapagkat kailangan nating maikumpara ang ating sarili sa Kanya. Anong uri nga ba ng sugo ang Panginoong Jesucristo? Kailangan natin maunawaan yan sapagkat bilang katawan ng Panginoon at ang layunin natin na maging katulad niya ay mahalagang malaman natin ang kanyang pamamaraan at pamumuhay. So number 1 natin, John 4:34. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me, and will finish the work. Makikita natin diyan ang attitude ng Panginoon na bilang isinugo ng Ama, ang kabusugan niya ay magampanan ang kalooban ng Ama. At tapusin ito, mga kapatid, tingnan po niyo, meron ba tayong attitude na ganyan? Na ang kabusugan natin, ang kasiyahan natin, ay maganap ang pagkatawag sa atin ng ating Ama. Diyan natin makikilala kung tunay ang ating pagkapili at pagkatawag at kung totoong nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos sapagkat siya yung nag-guide at nagko-convict sa atin para magampanan ang kalooban ng Ama. Basahin ko lang ulit at pupunta tayo sa number 2. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Punta tayo sa number 2. John 5:30. By myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just. Ito po yung sinabi pa niya. For I seek not to please myself, but to Him who sent me. Bilang sinugo, ang ating Panginoon, ang ating panganay, ang ating modelo, ang ating guide, ay sinabi niya, for I seek not to please myself, but to Him who sent me. Nakikita natin kung anong uri ng sinugo ang Panginoon. Kung wala tayong mga ganito sa ating puso, mga kapatid, pag-isipan natin maigi. Tinawag ba talaga tayo? Pinili ba talaga tayo? Isinusugo ba talaga tayo? At punta tayo sa pangatlo. John 5:36. John 5:36. For the works that the Father has given me to finish, the very works that I am doing, testify that the Father has sent me. Ito ang nagpapatunay na ako talaga ay sinugo ng Ama, ay siyang mga bagay na aking ginagawa. Makikita nyo mga kapatid, wala mang specific na sinasabi rito ang Panginoon, ay makikita natin ang kanyang attitude, na ang kanyang buhay ay nakalaan para tuparin, ganapin, tapusin ang nais ng kanyang Ama. Ano ang buhay mo sa ngayon? Nabubuhay ka para sa sarili mo, umaasa ka, nakatulad ka ng Panginoon at ang hantungan mo ay sa kanyang kaharian. Sana po ay mature na tayo na unawain itong aking mga sinasabi at tanggapin sapagkat talaga namang iba ang naisip natin. Ang tao mga kapatid, tandaan niyo ito, gusto niya na gawin niya ang kanyang kasiyahan sa mundo ngayon at pagkatapos ay hahantong siya doon sa pangako ng Diyos. Hindi mangyayari yan. Yan ang dahilan kaya sinasabi ng Panginoon sa mga nagnanais sumunod sa Kanya na kailangan limutin nila ang saganang kanilang sarili, pasanin ang krus niya at sumunod pa sa Kanya. Pagka sumunod ka, doon pareho kayo ng destinasyon ng Panginoon. Pero kung iba ang pinaggagawa mo, pagkatapos ay aasa ka ng parehong destinasyon sa Panginoon, mukhang pandaraya yan. At kung meron kang dinadaya, hindi ang Panginoon, hindi mo siya madadaya. Sarili mo ang dinadaya mo sa ganyang sitwasyon. Tandaan niyo mga kapatid, na nagiging ganap lang tayo sa nais ng Diyos at makakasunod lang tayo sa Panginoon kapag isinasabuhay natin ang ating mga natututunan. Punta tayo sa ating pang-apat at ito, John 6:38. John 6:38. Ang pinag-uusapan natin dito ay kung anong uri ng sugo ang Panginoong Jesucristo. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Baka sabihin natin, ay hindi naman tayo galing sa langit. Totoo po yan. Sinabi ng Biblia na isa lang ang galing sa langit na bumaba. Pero tandaan natin na dahil sa Kanya, tayo ay naging mamamayan ng langit.
Hindi niya ginawa dito sa lupa ang trabaho niya sa langit. Ang ginawa niya rito sa lupa ay yung nais niyang imodelo sa atin. Nakukuha ninyo? Ano ba ang minodelo ng Panginoon dito sa atin? Ginawa niya yung kanyang kagustuhan, nabuhay siya para sa kanyang sarili. Yun ba ang ginawa ng Panginoon? Hindi. Nagmodelo siya ng buhay na panlangit. Ngayon, kung panlangit ka, siya ang modelo mo. Kung pang ibang lugar ka, siyempre, iba ang pinaggagawa mo sa ginawa ng Panginoon at sa kanyang mga pag-uugali. John 7:16 to 18. John 7:16 to 18. Jesus answered, "My teaching is not my own. It comes from the one who sent me. Whoever speaks of their own does so to gain personal glory. But he who seeks the glory of the one who sent him is the man of truth. There is nothing false about him." Tingnan niyo ang isa sa mga attitude ng Panginoon. Sinabi niya, "My teaching is not from my own. It comes from the one who sent me." Pag ako ay nagsasalita ng para sa sarili kong kaluwalhatian, dapat bang luwalhatiin ng Panginoon? Dapat yan sa panahon na siya ay umakyat na sa langit at bababa ang banal na Espiritu. Sinabi nga niya na He will bring glory to me. Wala namang masama na parangalan at bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon nung siya ay nagkatawang tao. Pero lubos yan nung siya ay muling nabuhay na at umakyat na sa langit. Pero ano ang pinupunto natin dito? Ang nais kong makita natin dito ay ang tunay na isinusugo ng Panginoon ay naghahanap ng kaluwalhatian ng nagsugo sa Kanya, hindi para sa Kanyang sarili. Mahalagang makita natin ang katotohanan yan sapagkat ang daming mga ngaral ay nakasentro sa kanilang sarili, ang karangalan at kaluwalhatian ay kinukuha nila. Ingat kayo sa mga ganyan mga kapatid. Kapag kayo ay manggagawa ng Panginoon, i-check ninyo ang inyong mga puso sapagkat yan ay mapandayang pamamaraan na maaaring kinukuha natin ng kaluwalhatian. Pang-anim, John 8:29. John 8:29. The one who sent me is with me. He has not left me alone. For I always do what please Him. For I always do what please Him. Baka sabihin niyo ako, kapatid, si Kristo yan eh. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? For we live to please Him. 2 Corinthians 5:9. Nabubuhay tayo para bigyan ng karangalan ang Diyos. So kung ang Panginoon, si Apostol Pablo at mga alagad at ang mga sinasabihan niya ay dapat mabuhay para sa kaluguran ng tumawag sa kanila, tayo ba hindi? Baka hindi lang natin naunawaan. Number 7, John 9:4. John 9:4. For as long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. Ang isang bagay na nais kong makuha natin dito sa Panginoon ay yung alam niya na limitado ang kanyang panahon. Tinatanggap niya ang katotohanan yan. Hindi siya naglaro at nagkukunwari sa mundong ito. Alam nyo, mga kapatid, mahalagang makuha natin dito ay ang attitude na ito, na limitado ang panahon natin. Ang pribilehiyo natin sa mundong ito, limitado lahat yan. Darating ang araw na tayo ay haharap sa hukom at tayo ay hahatulan sang-ayon sa ating mga ginawa. Nawa po ang paghahangad na mapaglingkuran ng Ama. Ang tumawag at pumili sa atin ay hindi puro plano lang. Maraming Kristiyano ay tumanda, namatay, na walang ginawang paglilingkod sa Diyos. Hindi ko sinasabing hindi sila nagplano, pero yung planong yan, hanggang doon lang kasi. Kaya tatanungin kita, kailan ka ba maglilingkod sa Panginoon? Kailan? Pag wala ka ng gustong gawin para sa iyong sarili, pag alam mo na malalapit ka na sa hukay, sasabihin ko sa iyo, hindi ka nag-iisa sa ganyang kaisipan. Marami kayo. Sa akin, hindi ko gusto yan. Alam ko at naniniwala ako sa katotohanang limitado ang buhay ko at lahat ng magagawa ko para sa sarili ko ay mawawala. Pero ang gagawin ko para sa aking Ama ay magkakaroon ng gantimpala sa walang hanggan at hindi sa ngayon. Ang ating pangwalo, John 12:49. John 12:49. For I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. Minsan pa,
Nais ng Ama na kung ano yung galing sa Kanya, ay yun ang sabihin natin. Galing sa Kanyang mga salita, hindi yung mga gusto natin, yung mga idea natin, yung mga natututunan natin. Tandaan ninyo ang sinabi ng Biblia, "My thoughts are not your thoughts. For as high as the earth is from the heaven, so are my thoughts are higher than your thoughts." Nangangahulugan na ang layo ng kaisipan ng Diyos sa atin. Kaya nga, hinihimok ko ang mga mananampalataya na mag-aral talaga sa Biblia kasi hindi pwede ang sarili nating idea lang. Maliligaw tayo. So alam niyo mga kapatid, dito lang sa dalawang bagay na ito na napag-usapan natin tungkol sa pagkasugo ng Panginoon at sa kanyang uri ng pagkasugo ay makikita na natin kung talagang siyang modelo natin. Alam natin na marami sa banal na kasulatan ay sinabi niya sa kanyang mga naunang alagad. At babasahin ko ang mga ilan dito sa inyo. Ang pagsugo ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang pagsugo ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ito ay mahalaga sa atin sapagkat alam natin na tayo ay tinatawag na ring mga tagasunod ng Panginoon. John 17:18. As you sent me into the world, I have sent them into the world. Binabanggit ng Panginoon ang kanyang pagkasugo at ang pagsusugo niya naman sa kanyang mga alagad. John 20:21, As the Father have sent me, so I am sending you. At alam natin na ang una niyang sinasabihan diyan ay ang kanyang mga alagad. Alam na natin ang katulad ng Marcos 16:15 na sinabi sa mga alagad, humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng nilalang. Alam na natin ang Mateo 28:19 na therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. Mga kapatid, ang Panginoon ay may kapanahunan dito sa mundong ito, ang mga alagad ay may kapanahunan dito sa mundong ito, at yung mga tinuruan ng mga apostol ay may kapanahunan sa mundong ito, at ito ang kapanahunan natin. Dapat nating tanggapin at angkinin na tayo ay isinusugo rin ng Diyos. Kung ikaw ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, kapatid, sinisigurado ko na meron kang conviction. For it is He who work in us and through us. Tayo ay tinatrabaho ng Panginoon sa loob para sa ating conviction at tayo ay tutulungan niya sa labas para magampanan ang kalooban ng Diyos. At kung titingnan natin ang pagkasugo ng Panginoon ay may kaugnayan talaga sa pagliligtas ng kaluluwa ng tao tungo sa kanyang buhay na walang hanggang pangako. Mahalaga kung gayon na lahat ng ating mga natuklasan dito na ginampanan ng Panginoon at ginampanan ng mga apostol ay dapat din nating gampanan. Ayaw ng Diyos na may mapahamak, sa halip, lais niya na lahat ay maligtas. Kung taglay mo ang Espiritu ng Diyos katulad ng mga apostol, ganito rin ang magiging puso mo sa mundong ito. Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo na yung mga nasa libro na mga punto ay hindi ko nagamit dito. Ang mga bagay na ito na ipinakita sa akin ng Diyos ay pawang bago. Tinignan ko lang ang buhay ng Panginoon, ang kanyang pagkasugo at ang uri ng isinugo ang Panginoon ay sapat na bilang modelo natin, bilang panganay natin, bilang susundin natin ang kanyang buhay o kaya ay maging katulad natin siya o maging katulad tayo niya ay sapat na. Tingnan nyo yung mga nandyan sa libro nyo, kung meron kayong libro o sa guide dito sa utos number 68 at yan ay pakinabangan pa rin ninyo para sana ay magampanan nyo ang kalooban ng tumawag at nagsusugo sa atin. So ano ang pag-uugaling pinapalabas ng utos na ito ng Panginoon? Ang nais kong makita natin ay yung eagerness o enthusiasm na gampanan ang ating pagkatawag at pagkasugo. Huwag kayong maging pabaya, mga kapatid, sapagkat ang hukom ay nasa pintuan na. Malapit na tayong haharap sa Kanya. At hindi siya nagsalita o nagsabi o nangako nang hindi niya gagawin.
Sa ating pagwawakas, silingin ko na iyuko ninyo ang inyong mga ulo, ipikit ang mga mata, at pakinggan ang mga katanungan ito bilang self-evaluation sa atin. Number 1, naniniwala ka ba na ang paghayo ay dapat ginagawa ng lahat ng mananampalataya sa iba't ibang kaparaanan at lugar? Pangalawa, nakikita mo ba ang ginagawa ng Diyos sa paligid mo at sa mga pagnanais niyang gamitin ka para sa iba? Ang pangatlo, nalalaman mo ba na ang Diyos ay patuloy na naghahanap ng mga taong nais magpakasangkapan sa Kanya? At ang ating pang-apat, nararamdaman mo ba ang conviction ng banal na Espiritu na ikaw ay dapat humayo upang ipangaral ang mabuting balita o kaya ay gumawa ng mga alagad? O kailangan mo ng panalangin sa bagay na ito? Mga kapatid, dito po tayo magtatapos sa utos number 68, As the Father have sent me, so I am sending you. Dapat nating gampanan ang dahilan ng pagtawag sa atin habang may panahon, habang may lakas, sapagkat ang lahat sa mundong ito ay lilipas. Patuloy nawa na sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Diyos at Ama. Magandang araw po muli sa bawat isa.